Good morning! Ang aga ko ba? Kailangan kong gawin maaga at ako'y may lakad mamaya-maya. Good morning, good morning. Dami akong kinakat ngayon. Yes. Good morning. Hello. Six a.m. here in Arizona. Aga tayo, ha? Brenda. Hi, Brenda. Good morning. Si Brenda pala yan. Aga mo din, ha? Aga mo, day. Aga mo rin magising pala. May talent ka naman pala, ate. Ano sa? Dati ko ng talent to. Bata pa ako. Grade 4 pa lang, marunong na akong manahi. Kita mo ba ako? Dami akong kinakat, oh. Ito na yung nakat ko, ang dami. Ano na siya? Makapal. Kasi marami ito, eh. 20, mga 50, 60, ayan. Purpose yan. Isa-isa. So, hi, ayan. Dami-dami. Pang ano to eh, para sa grupo, dance studio. Gusto mo rin matuto ng ganito. Mag-aral ka na, I'll help you ate, baka matutunan ko. Halika na, matututunan mo to, madali lang to. Alam mo, dito ko lang din natutunan tong tatahin itong stretchy materials. Madali lang. Kung talagang gusto mong I'll help you ate, baka matuto rin ako. Yeah. Alam mo itong mahirap sa ganitong tela. Anong crossroads mo? Gilbert and Houston. Gilbert and Houston. Yeah. Pag ganito ang material, pag ganito ang tela, kailangan ikakat siya ng isa-isa. Kasi or else, banking. Alam mo yung banking? Hindi siya sakto sa ng tela, shape. Kasi chevron to eh.
chevron material. Kaya ginagawa ko may pattern ako, and then ano mo, isisentro mo yung tulis ng pagka-V niya. Pagkataas ko itong ikat, tatahiin ko rin ito lahat. Hindi naman. Hindi main ang Houston ate. Hindi ko alam. Kung i-ano mo yung i-google mo yung Sam's Club along Gilbert and Houston Avenue. Yan, doon ako malapit. Yung Sam's Club ng Gilbert and Houston. Malapit lang ako doon. Walking distance. Kaya lang mamaya kasi aalis ako. Gilbert rin ako. Yeah. Gilbert ka rin ba? Akala ko malayo ka. Somewhere in Glendale or something. Akala ko punta ka pala sa Friday. Punta ka sa Friday yung tawag dito. Thanksgiving celebration natin sa doon kay Ricky. Ano na ba to? Ang kinakat ko, parang ganito yung design. Ito yon siya. Pero, papalitan ko yung niya, yung design. Yung chevron, ito siya. Ito dapat. Dito na siya sa middle. Ito, top, yung dito sa middle, yung chevron. Tapos yung green dito, yung orange dito. Kaya, pag nagawa ito, ilalive ko din habang tinatahi ko siya. Ganito siya. Pambata kasi ito Ang ginagawa ko, pambata lang. Ayan. Pambata siya to. Ano siya, leotard. Pang costume ng Kasi, ito, lalagyan niya ng, parang meron yata silang ilalagay na skirt. So, parang lang to, prototype. Ito yung drawing ko. Di ako magaling sa drawing. At ganito yan. Kunwari, ito yung chevron. Tapos dito yung yellow. And dito yung orange. Tapos dito chevron din. Ganyan yung design ng ginagawa ko. So, ito yung back. Ito yung back niya. Ganun din. Yan. So, ito yung middle. Alam mo, pag ganito ang gagawin mong hobby, alam mo ito, hobby business ko lang ito Gusto ko lang manahi, and then naging business na. Parang hobby ko lang. 4, 5. Tingnan mo, isa-isa ko yan kinakat kasi para mag-sentro yung yung V. 6, 7. Mahirap pag ganito ang material na ibibigay sa akin. Kailangan kong isa-isahin. Over 20 minutes away from each other, ate. Now I know where to go if I need help to sew something. Yeah! Mananahi ako dito. Nag-alteration din ako. Ano ka ba? Nagpuputol din ako ng mga pantalon. Anong tawag dito? Nagre-repair.
Yes. We're 20 minutes away. Yeah, meron din naman ako mga client ng mga nagpapa-repair sa akin. Regular na sila. Palagi. Seven. Tatlo na lang kailangan ko. Imagine, ang ginagawa ko mga, siguro mga ano to lahat, 26 extra. Ang medium is, ilang count ba yung medium ko? 20 pieces. Tapos yung small is 26. Tapos yung extra small is 16. So ilan lahat yun? I-mat mo na yun. Mano-mano kasi ako. What do you mean mano-mano? Mano-mano rin ito Ay, yung pagtatahi mo, kamay. Yeah. Mag-invest ka ng makina mo. Mag-invest ka ng makina, turuan kita manahi. Nakaka-enjoy kaya manahi. Lalo na pag kami nabubuo ka, tapos, ay, magiging business mo pa yan. Pag may nabubuo kang maganda, ako nga, ang dami kong tingnan mo ang dami kong tela. Look at my surrounding. Ito yung sewing area ko, guys. Ayan, ito ang sewing area ko. Ayan. See that? Tapos, ito yung likod. Ayan, mga patterns ko. Ayan, gumagawa rin ako ng mga leggings, mga capri leggings. Ayan, so, ayan, magulo. Ang gulo, diba? Ayan yung mga makina ko. Mga makina ko, industrial machine. Ayan, pang industrial. So, ito yung gartering machine ko. Ayan. And then, ito pa, overlock machine. Sa sobrang busy ko, dami kong kalat, 'di ba? Ganyan. Nagre-reorganize din ako nabibisi lang ako kasi grabe yung ngayon. Kasi ngayon, Thanksgiving Day, ang dami nating lulutuin. Mamaya, nandun ako kay Ricky. Meron kaming cooking show. Gusto mo makita pa yung may mga stock room, may stock pa ako ng mga kung saan ko nilalagay yung mga natatahi ko na. Pakita ko. Kasi may TV ako dito. Nanonood ako ng balita sa Pilipinas. Tignan mo yung mga halaman ko, ngayon ko lang nilagay yan dyan. May oregano ako, oregano. Buhay na buhay. Ang ganda. Madaling. Itong side na to, inaayos ko pa. Kasi, kakatanggal ko lang nung TV naming luma dyan. So, ayan, kalat pa yan. See, tingnan mo yan. Ito yung aking sewing, office, pero punong-puno ng anik-anik. Ayan, dami pang tela. Tela. Ayan. Yan yung ibang mga andito yung mga tinatahi ko. Andyan na sila. Andito, May mga laman yan. Ayan, maraming shorts. So, ito, from extra large, ito, large, medium, small. So, bali, na-organize ko na kasi siya. Dati naman ang ganyan yan. So, nandito yung mga ibang extra small. Ayan, tinan mo. Gawa ko yan ng mga panty ng bata. Panty.
Panty ng bata. Tapos ito, shorts. Stretchable to stretchable yung tela na yan. Kaya, so ito yung mga small. Ito naman tops yan. Mga top. Ganito yan Ay, nahulog. Yan, dami pang tela dyan Nahulog. Ayan, ito. Ito pang tawag dito. Ayan, may top and shorts. Partner sila. Ito ginawa ko to. May bulsa, short siya. Short siya na mahaba ang hanggang hita lang. Tapos may bulsa siya sa side. Yan, tinahi ko yan. Para sa akin. Ginawa ko tinan mo ang tahi niya. Diba? Ganda. 5 threads yung ginamit ko. Ayan lang. Tinor na kita sa aking sewing room and office. Ayan pa mga kalat di ko pa natatapon. Kasi isi-sort ko pa yan. Ayun ang mga alaga ko. May alaga ko dyan. Mga aso ko. Dalawa. Yung isa bulag na. Matanda na kasi. Yung isa bata pa. Ayan. So, ito ang ginagawa ko. Nagkakatak ko. Ayun lang. Pag summer, naka-on yung aircon. Pero ngayon malamig na, kaya ang sarap magtrabaho dito. Malamig ngayon. Yeah. Pa-add ako ng packets rin sa mga leggings ko, ate. Yeah, pwede. Kaya lang mahirap na yun pag leggings. Kasi, na yun, nakatahi na. Unless i-unpick ko siya. I-unpick ko. Pwede naman. TY ate, sana pag-tour. Oo, pwede. Yeah, pag maayos na tong aking sewing area. Invite ko kayo. Invite ko kayo sa bahay ko. Mag-lunch dito. And then tour ko na kayo sa aking garden. Alam mo na, ang aking garden din ang highlights ko. Kasi pagka ganitong umaga, medyo madilim pa kaya hindi pa ako lumalabas Pero usually pagka summer, 'di ba? Maaga yung liwanag, kahit alas 5 pa lang maliwanag na. Nandiyan na ako sa labas, nandiyan na ako sa garden ko. Pero ngayon kasi madilim pa, tapos malamig, hindi pa ako lumalabas. Siguro mga 8 pa yan. 8 malamig na. Tapos mga mamayang alas 12, magpe-prepare na ako, punta na ako kay Ricky kasi alauna dapat nandun na ako. Kaya busy ang lola. Tapos sa Friday, punta ka. Thanksgiving celebration natin yon kay Ricky. Tapos, 7, 8, dalawa na lang para mag 26 na. 8. Tama ba?
Na lost count na ako. May nakat ko na, oh. Ang dami. Ito 16, 17, 24. Okay, tama. 24. Dalawa na lang. Sayang hindi ako makakasama. Why? Hapon pa naman yun, 5:30. Nasa Flagstaff kami, ate. May kilala ko doon sa Flagstaff. Ano gagawin niyo sa Flagstaff? Mayroon akong kakilala na meron siyang may-ari ng club. Kung kilala mo siya. Baka kilala mo rin yun eh. Si Rina Abelarde. Dalawa na lang. Ba't kaya nag-i-slow connection ako? Friendsgiving. Friendsgiving. Okay, you have fun there. Ang lamig dun, sigurado nag-yelo na dun. Sa, Flagstaff. Nag-i-snow. Ingat kayo doon. Kayong mag-ingat doon. Sa Flagstaff kasi alam mo na kayo ingat. Salamat. Busy ako eh. Grabe. Dami itong tinatahi ko. Lambat to lahat. 26. Dami itong tatahiin ko na to. Sana lang. Para sa magto-26 na siya. 25.
Ay nako, ang gulo-gulo ng politika sa Pilipinas. Ang iingay nila, grabe. Laglagan ng laglagan. Kapamilya pa. Si Aimee nagsalita na. Si Aimee Marcos. Ano ba yan? Nakakahiya. Kakahiya kayo. Gulo-gulo nyo. Puro mga kurakot. Kayong ginawa, kundi mangurakot. Mga politika. Hirap-hirap na nga ng ang daming disaster. Sunod-sunod pa yung mga ingay dyan sa politika. Grabe. Nakakasawa na. Ayan, mga politika na yan. Politika. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang palitaan sa usapang politika at pamilya ng mga Marcos. Direktahan inakusahan ni Senador Aimee Marcos. Ayan, tapos na siya. Na gumagamit kung ano ng illegal na droga. Marami na. Kay 26. Okay. Ang dami nito. 26 cases. 26. Next pattern. So, ikaw, tago na kita. Tapos ka na. So, small. Sana magkasya itong tela ng ito. So, dalawa na siya. Nakakainis pagka ganito ang tela. Kailangan mo isa-isahin. Pareho kayong lahat. Puro kayo mga maiingay. Hello. 1, 2, 3.
Kailangan kong isa-isahin ito kasi imagine 26 pieces, isa-isa. Ooh. Kakainis yung ganitong material. Ganitong design. Pag may ganitong design, kailangan isa-isahin. Hindi pwedeng pagsabay-sabayin. Hindi pwedeng isang fold lang. Kung walang design ito, tapos na ako mag-cut. Saglit lang tong cutting na to. Kailangan siguro mga 1-2 araw ko lang tong kinakat. Pero ito, ilang araw ko nang kinakat. Pag napagod na ako, rest muna, stop. Babalikan ko na lang kung kailan ko gusto. Kailangan kasi nakasentro yung yung V. Kaya kailangan isa-isahin. You try to be as shocking as possible. Why else would you bring up personal issues, at a rally that big? And something that has already been discussed in public, even before election. Oras na. Heart to me. Ay, nako. Gosh, kaya itong tela ko. Nako, marami pa. Kunti na lang yung tela. Mukhang hindi kakasya. Ang narinig natin ay mga tagapagsalita ng Malacanang. Pero ang gusto ko Kung hindi kakasya sa may extra small pa. Oh my God. Hindi nga kasya. Pag natapos to, I have to wait for the next material kasi mauubos to. Mauubos siya. Ay, malapad itong At naniniwala ba ang Malacanang cat na ito'y bahagi ng kumbaga ay step by step hanggang ang dulo ay tuluyang pagpapasok sa kanyang pwesto?
akin sa isang pahayag ang tugon ng SC Anpan sa very urgent motion na inihati ni De La Rosa noong November 12 na umiiling sa Korte ng Iquitos na ilabas ng Ombudsman ang sinasabing kopya ng ICC arrest warrant. Sinundan pa ang motion ng very urgent manifestation para magpalabas naman ang Korte ng temporary restraining order laban dito. Inatasan naman ang mataas na hukuman ng mga responders na magsuliti ng kanilang dokumento sa hiling na PRO sa loob ng 10 araw. Isinampa na sa Sandigan Bayan ang mga unang kaso na ni-refer ng Independent Commission for Infrastructure. Naririnig niyo ba yung balita? Ay, naririnig niyo? Hininaan ko na yan, pero parang lumalakas na naman. Ilang opisyal ng DPWH Region 4B at Board of Directors ng SunWest Corporation sa Patrol, Agatha Gregoria. Pero pag ganitong style ang pagkat, matipid sa tela. Talagang walang masyadong tapon. Pag ganito kasi ma-maximize. Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman. Ang mga kaso nagmula sa road light project sa Nauhan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng halos 290 million pesos. I would like to emphasize that this is the first of many cases that will be filed in court. There are several cases in the preliminary investigation stage and more in the fact-finding stage. Dahil higit 8.8 million pesos umano ang hinustay na halaga, inirekomenda ng panel ng Ombudsman prosecutors na gawing non-bailable o walang piyansa ang mga kaso. Ayan ang tapon, oh. Konti lang. Wala masyadong tapon. Wala masyadong aksaya pag ganitong style ng pagkakat. Hindi siya magastos sa tela. Kaya lang talagang baka hindi nga magkasya itong ano ko. Yung extra small 16 piraso yung kakat ko. Kulang to. Kulang itong tela. Pasado sa Damanbayan ang ginamit na skill sheet files sa nabanggit na road light project ng mag-inspeksyon sina Dizon at Oriental Mindoro Governor Bonflor. Substandard din umano ang mga ginamit na material. Ikinukuha naman ni ICI Executive Director Brian Susaka ang mabilis na insight ng pagsasama ng kaso sa korte. Umusad na ang pagpapakansela sa passport ni Ko sa sandaling lumabas ang arrest warrant laban sa kanya. Agatha Gregorio, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, isinailalim sa autopsy ang labi ng isang freelance model na idineklarang dead on arrival ng isugod ng kanyang boyfriend sa isang ospital sa Quezon City. Ito'y para matukoy kung walang foul play sa pagkamatay ng biktima. Nagpapatrol, Jeff Cabaras. Mula Mindanao, dumating sa tanggapan ng QCPDC ang kapatid ni Gina Lima. Nabunod nito nang daling sa ospital ng 23 anyos sa freelance model na walang hantuhan. Ang nagsulot sa kanya sa pagkakutan. 38%. Na-board na ako kaya kailangan ko kumain ng connect. Board. Magang cornic.
Mag-cornic ako. Cardiorespiratory distress ang inisyal na dahilan ng pagkamatay ni Lima ayon sa ospital. Pero isinailalim pa rin ito ng labi ng modelo para malaman kung may foul play. Pero pag wala naman siya, nakita mo na natural causes lang, doon tayo magsara ng communication. Lunes na nang malaman ng mga pulis ang kaso dahil sa mabusog sa ospital. Nakitaan ng mga kalbos na mukha ang dating kasintahan ni Lima na ayon sa kanyang salaysay, ang mga kaibigan ng biktima ang may kanagawan. Yun ang allegation ng ex-boyfriend kasi may kanya pa rin po at dito sa mga nag-post ang video, tapos nila sir sa part na sa side ng ex-boyfriend ko. So yun ang hinihingi namin sir. At sabi ng abogado ng ex-boyfriend, Ilan na ba to? dapat yun sa mga 1, 2, tumanging magbigay ng pahayag ang mga kapatid 3, hindi rin nagpaulak ng panayam sa harap ng camera 4, ang ama ng ex-boyfriend niya na nagbibigay na ng salaysay. Pero sa 6, kanyang pahayag sa sido, 7, pumusod habang 8, bahay 9, 9, sa namang Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga, lalabas ang resulta ng autopsy ni Lima. Jeff Caparaz, ABS-CBN. 9. Arestado ang isang lalaki sa Pasay City matapos umano niyang ibenta ang kanyang online wallet at e-wallets account sa halagang 9,000 piso. Babala ng PNP Anti-Crime o Cybercrime Group, delikado at illegal ang pagbebenta ng digital banking accounts. Nagpapatrol, Bianca Dava. Sa loob ng isang fast food restaurant sa Pasay City, naaresto ang 'Delivery rider sa umaga at call center agent sa gabi ng suspect. Based po sa mga operatiba natin nung nakausap niya na yung mismong suspect ay nangangailangan lang po talaga siya ng pera since kailangan niya pong bayaran yung kanyang motor na inuhulugan kaya po nabenta niya ito. Babala ng PNP ACG, delikado at illegal ang pagbebenta ng digital at online banking accounts. Maaari kasi magamit ito sa scamming at ang original na may-ari ng account ang posibleng madami. Dagdag ng PNP, simula Enero nitong taon, umamit ang insidente ng pagbebenta ng online bank accounts at e-wallets dahil nakikita o wala ito na Ang ganda. Meron siyang sampagita. Kadalasan po isinagawa itong mga pagbebenta ng mga SIM cards and mga online banking accounts sa mga social media platforms. Po talaga natin itong mga Nahulog. meron po dyan mga scammers, mga cybercriminals na nakahanap lang ng mga bibigyan. Ngayon, holiday season po, paalala po galing sa PNP Anti-Cybercrime Group, mag-ingat po tayo sa mga online na transactions po natin and mga social media interactions. makakasuhan ng suspect na paglabag sa anti-financial account scamming act kaugnayan sa Luhani ng China. Kasalukuyan siya na sa kustudiya ng Southern District Anti-Cybercrime Team habang iniintay ang interest proceedings. Bianca Dava, ABS-CBN. Tatlong patay matapos mauwi sa enkwentro ang operasyon ng pulisya sa 13th Avenue, Cubao, Quezon City, Martes ng hapon. At live mula Quezon City, nagpapatrol si Francis Orjo. Francis, anong grupo itong target ng mga pulis? Gamit ang kagawa ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Ganda. operation dito sa Cubao, Quezon City ngayong Martes. At matagal na naman tinatanmanan ng mga otoridad itong grupo na sangkot dito sa krimen at mula pa sa Bulacan no, nagsimula itong operasyon na sinasabi ng mga otoridad. Ay sa ating source ng mga harap ng mga suspect ang asset ng PDEG, ang halaga umano ng mga suspect na Google Money ang ginamit sa transaksyon
kwento. Habang kita naman sa likuran ko dito ng 13th Avenue dito sa Cubao, Quezon City, ay pagsamantala muna ang isinara ng mga otoridad dahil nga doon sa investigasyon na isinasagawa pa. Karen. Maraming salamat, Francis Orso. Arestado ang isang babaeng nagpakalat online ng malalaswang litrato at video ng kanyang asawa at umano'y kalaguyo nito. Binasahan ng karapatan ng pulis ng akusado sa labas ng isang cafe sa barangay Lagyo ng Dato Quezon City nitong Linggo. Ang babae sa sinala sa video ang nagsampa ng reklamo paglabas sa Civic Station Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Bakit po sa investigasyon, pinagtutulakan ng akusado ang kanyang asawa na may ibang babae noong Enero 2021. Napatunayan ito nang nakita sa cellphone ng mister Order. Kain tayong cornic. Naboboard yung bibig ko. Kinoldak ng isang lalaki at tindahan ng lechon manok sa barangay Poblacion sa Merida Leyte, Linggo ng gabi. Nakuhanan ng CCTV ang pagdating sa tindahan ng suspect na may talim ang mukha. Inilabas niya ang baril at saka nagdeklara ng holda. Pinatayin niya ang ilaw at nilapitan ang nag-isang tauhan ng tindahan. Naiyak na lamang ang tauhan sa sobrang takot habang pinakayubog ng suspect ang mga naglaan ng paayos ng suspect na patay ang 13,000 piso kita ng tindahan. Iniisip para kung sa insidente at pinaghanap pa ang kawatan. Ganyan, anong update sa Miss Universe pageant? Lalong tumitindi ang kompetisyon sa Miss Universe pageant. Dumating na sa Thailand ang supporters ng mga kandidata at syempre, hindi pa uhuli sa pag-cheer kaya tingin sa manalo ang Pilipinas. Live mula sa Bangkok, Thailand, nagpapatrol sa Yan Castillejo. Kaya, ano ang pinaghahandaan niyo mga kandidata? Ngayon, siyempre, pinaghahandaan niya ng mga candidates ang pinakamahalagang bahagi ng kompetisyon, ang national competition at preliminary competition ng mga kandidata. Ngayon ay nasa loob po rin sila ng challenger in Las Marina, kung saan galing rin ang swimming sila, simula sa Marian, nandiyan na sila. Siyempre, excited din ang mga candidates para sa hinanda nilang national trophy. Laging present ang Team Pilipinas sa pangunguna ng Miss Universe Philippines Organization. Every morning I'm just down where I'm proud of you. Because at this point, alam niyo, even in the best of intentions, you want to encourage na lang. Dito sa Bangkok, susod na sa rehearsals ang candidates para sa National Costume Preliminary Competition at Final Show. Ayon sa show director na si Marcos Manuel, wala na very entertaining ang show Ano to? Very big stage. Lots of strategy screens, lots of lighting, impact. So it looks fantastic. Sobrang excited para sa huli ng National Competition Show sa Miss Universe 2022 Arbor Gabdel. Best result din ang kanya ang Bangkok. Spread and everything for China for 1 year and I'm just excited for the
every day now, so we just want to keep pacing ourselves every single day. Thinking that, but being very smart with where you're putting your energy. And your mindset is always going to come with being easy every day. Every day you wake up confident and you're going to conquer today. Sa pagbabalik ng GD Patrol, maraming pasahero naglakad sa riles matapos magkabaya sa MRT3. Consumers Group humiling sa gobyerno na bigyan ang anumang dagdag singil sa kuryente. Nasar na, 2 beses sumanod din na barangay. Bilang ulit, bilang. Abangan ang iba pang mga Dapat 26. sa pagbabalik ng 1, TV 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Okay, that's 15. I need 15, so 11 more. 15. Okay, 10 pa. 10 more. Ten, 17.
Good morning. Good morning, good morning. Seventeen. 18. Ten. 19. 19. Magkasya ka lang. Tela ko. Konti na lang. Ako, kulang talaga. Pati extra small wala. Kulang. Bibinbin na naman ito. Mawi-wait na naman. Mawi-waiting na naman siya. Ba't ito ganito? Ito mo ako. Hindi mga sayang pa. Walang nagawa ang mga commuter na ito kundi maglakad sa tabi ng riles ng MRT at tapos sa dumikit ang klasang kanilang tren bago naman makarating sa Ortigas Avenue Station alas sa 10 ng umaga. Nawalan ng traction at sabi na nawalan daw ng electrical sounding sa taas sa kanila kaya ang ulo ko kung atake na kaagad dahil dito at habang sila ang naranasan ng istasyon ng MRT ay kakikilan pa sa mga hagdan. Sabi ko sakay, kung pagbubuhan ng transportasyon ng inipado ng mga ating commuter, hirapan. Nagpatupad ang professional service ng MRT3 sa tabi sa isang umaga mula sa Boulevard at yung Scarlet Avenue Station sa Mali. Alright. Ng DOT ang paglalagay ng ragdagang bus sa EDSA bus route. Aabot sa 800 commuter ang apektado ayon sa kasabaya ng MRT3. So frustrating na nagkakaroon tayo ng ganito sa kabila ng malaking pondo sa transportasyon tapos sa kabila na napakaraming mga pera na lubot na lang natin mga politiko. 7. At sa tulad po ng umaga ay bumalik na naman ang operasyon ng MRT3. 9. Nila ay libre na ang sakay sa buong linya ng tren. Ngayong Martes, matapos ang aberya. 11. Pero ito pong kalimutan ito hindi po kumbaga matatapatan naman yung kakulangan natin ngayon sa termino. So that's the only way na kahit papaano makapagbigay kami ng konsuelo sa ating mananakot. Isa sa ilalim na section October tuning process ang elektibong trend. Hindi naman dispensa ng MRT Anim pa. Christopher Dixon. ABS. 6 more. Angkat tinawad ako. Iginuloy ng Iglesia ni Cristo ang ikatlo ng araw na kanilang protesta kontra kapitalismo sa Pilipinas. Samantala, hindi naman ang bigyan ng permit ang isang grupo
kapusuan. Papatrol, Dennis Dapo. Mula sa mga ministro hanggang sa mga politiko, mabigat ang pagkaisa sa korupsyon sa gobyerno sa protestang inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Agad na tinapos ng INC ang protesta, ang paliwanag ng Iglesia na ipahayag ka ang kanilang panawagan para sa katarungan, pananagutan, transparency at kapayapaan. Pero maraming miyembro pa rin ang nag-overtime sa Luneta. Masaya po marami po kaming natutunan and nalaman din po sa mga nangyayari po sa ating gobyerno. Ayon sa Manila Disaster Risk Disaster Management Office, umabot sa 600,000 ang crowd estimate sa huling gabi ng protesta. Sa People's Power Monument naman na may 3 araw ring protesta, wala nang nangyaring programa ngayong Martes. Sa pinaskin na notice ng Quezon City Department of Public Order and Safety, hindi pinayagan ang United People's Initiative na makapagsaot sa ilang protesta. Dahil bumalo sa paglabag sa isa sa mga terms and conditions ng permit. Alright, one more. 5 more. One. Pero sa protestang Lunes ng gabi, maririnig ang mga salitang posibleng lumabas sa kalugid na iniisip. Una nang sinabi ni PILT Secretary Lucy Trinidad na iimbestigahan nila ang mga nagtutok na mag-aklas laban sa pamahalaan. At dahil hindi na nakapoka ang People's Power Monument, nag-iusuro ng grupo na sumakan sa grupo na nagkaroon sa mga protesta sa gilid ng EDSA Shrine. And that is ABS News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist, Ariel Rojas. Ariel, saan magiging maulan bukas? Hindi na pala ako magdidilig. Umulan pala kagabi. Huh? Ito. Save ako ng pagdidilig ngayon. Nakakainis ang ganito. Nakakainit. Isa-isa. Kung hindi ganito ang print ng tela na to, saglit lang to. Umano na kung 120 million pesos ang kinita worldwide ng family drama film na Need at Umiikot ang kwento nito sa pagkikita ng magkakapatid na Paulo na may
Batangas Representative Leandro Leviste. 1, 2, 3, 4. Ang kapwa ng kabataan, President Edgar Sierra, Dalawa na lang. at Jake Cuenca, sa Sergey Roja, Alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Okay. Hi na, lads. Tatrabaho si ate. Hi, Roland. Good morning. Roland. Good morning sa'yo. Magamang magising din or nagkakape ka na ba? Kape-kape. Hindi ako nagkakape kasi. Kaya work na ako agad. Work. Yes! Tapos na itong sa ito. Let's do it. Okay, tapos na itong sa itong ano na to, part. So, next na part is this. Okay. Kakating ko rin yan, 26 piraso. Ay, ay, ay. Buhay. Next. Oh my God, hindi talaga kasya yung tela. Mabibitin na naman ako. Extra small.
See? Kailangan nakasentro. Oh my God. Nakakatakot lang po muna si Secretary Dizon. Ay, nako. Oh, yan. Oh, lumalagpas. Jesus up. Size mo. Naniniwala si Leviste na hindi nagdapat sumentro sa mag-asawang Pearly at Sara Vizcaya at kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Po ang investigasyon sa katiwalian sa mga pagawa ng bayan. Ayon sa aking research, ang pinakamalaking buyer ng mga proyekto sa DPWH ay si Congressman Edwin Edwin. I think the ICI investigation for us is focused on what is publicly available, where the missing information is project. If we establish who is the proponent of a project, then the ICI can open up a whole new kind of worms or in my own words, a whole new category of cases. Ikaw doon ang first nominee ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List Group. Ipinakita ni Leviste sa ICI ang mga hawak na ebidensya o dokumento patungkol dito. According to the ICI, Ay, nako. Hindi siya kasya. Pero, pwede siya gawing proponent of project kalahati. was that Para magamit ko yung yung mga piraso. Retaso. So I can say that the ICI confirmed my own research that the biggest contractor in Congress now is Congressman Edwin Cardona. Pero, itinagin ng ICI na may ganitong pangayag na ang komisyon. Wala kang ganun. Sabi ni Osaka, Yan. susunod na pagdinig ang lahat ng mga matatanggal sa kanyang ebidensya. Aminado si Secretary Dean Cristo na maaaring lahat ng kontratista ay may kapit na posisyon sa loob ng DPWH. Extra small. Dito na maaari na sila makalusot sa anumang posibleng kaso o pananagutan sakaling madidiscovering sangkot sila sa mga katiwalian. Binanggit ni Leviste na Nino ni Garzola si dating DPWH Secretary Manuel Bulungan. Pero para kay Dizon, Lahat ng yan, sabi nga ni Pangulo, isang tayo gagawin yung para sa amin, material, unang-una, wala na si Secretary Bulungan. Sabi ng Pangulo, minsan ang direction doon tayo kahit samantala, naniniwala si Leviste na bahagi ng umano'y 100 billion pesos na insertion sa 2025 General Appropriations Act. Itong extra small is 16. It appears that it is part of the 100 billion that was inserted and posted by former Congressman Zaldico in the 2025 DAA. Kasama ko na dito ang 200 milyong pisong Iyan Protection Project at ang Phase 3 ng National Police Web Roads Slow Protection Project. Aminado ang ICI na may lamang nabanggit sa kanila ang pangalan ni Garzola Extra small. ng naririnig na labang balita. Oh. Hindi na pa ng ABS-CBN yun na nakuha ang panig ni Garzola, pero hindi pa siya tumutugon. Patuloy na makikipag-ugnayan ng komisyon sa Kamara para makuha ang mga dokumentong magtutugot sa sinasabing mga anomalyang proyekto kontra baha. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Umaapela sa gobyerno ang isang consumer group na pigilan muna ang anumang dagdag singil sa kuryente sa buong bansa bilang tulong sa milyon-milyong consumer na sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Pero umarangkada na ang dagdag singil ng Meralco sa November billing hindi dahil sa pagmahal ng supply ng kuryente, hindi dahil sa ibang charges. Eh, bilang
pupuhanan sila ng budget dahil sa maliit na tindahan. Pero ang ibang sinalanta ng bagyo na may problema kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente. Kaya panawagan ng grupong Power for People Coalition, hindi lang nila ng gobyerno ang anong pagtaas sa tuwing sa Hello, Catherine, Del. Good morning. Morning na dito. tulong na lang umano ito ng mga pribadong utilities at electric cooperative sa hirap na dinadanas ng mga consumer dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Pagkalapon ng pattern ang buong bansa. Buti ka pa, nagpaparamdam. Yung iba nakakalimot na. Minsan-minsan lang ako mag-live. Pero pag mananahina ako, magla-live ako palagi. Nagkakataka na. Tatahiin ko. Costume ito ng ng mga bata. Pang dance studio. Pang dance. Kaya, pwede kaya ito. Subukan ko nga. Kaya lang, hindi siya tutugma. Hindi siya tugma. Ito. Dapat ganito. Kung dapat pang ituloy ang paniningil ng tinatawag na universal charge for stranded debts and stranded contract costs sa lahat ng mga consumer sa buong bansa. Nasa 14 hours kada kilowatt-hour ito na nakakarga sa monthly billing ng lahat ng mga consumer. Bored. Hello, Catherine. Kamustamos? Noong una pa yan, ha? Pero ngayon, nasa 5 billion annual yan. Ilan ang mabigat yan? Nasa mga, ngayon, ha? Sa 2024, nasa almost 5 billion yan. Wala pang tuloy ng ERC sa hirit ng Nasi ko para hanggang September 2025. Nasa Bakit? Ginawa lang, ganyan na lang. Para lang magamit ka. bayaran at ipasalo sa lahat ng mga consumer. 37 days na lang, Pasko na. Kaliwasyan na ang Christmas lighting display sa iba't ibang establishmento. Kabilang ang mga sangay ng isang Filipino fashion day. Nagpapatol, Rosana. 37 days na lang daw. Pasko na. Oh my God. Ilang days? Paskong Pinoy kung saan bida ang pagsasama-sama. Dala ng Christmas display at ngayong taon, nasa 300 schools ang sinailawan. Di pa ako nakapagtayo ng isa pang Christmas tree. Isa pa lang natatayo ko. Kakainis na yung mga istorbo kasi. Which celebrates togetherness. Napalibutan ng paligaw ang transmission. Makikita ang iba't ibang display gaya ng pagkakantahan at sabay Kulang talaga yung tela. sumasalamin ito ng Kulang na kulang. because we believe that the joy of Christmas is complete. Not when everything's perfect, it's when we share it with the people that we love. Talaga kapag kumpleto ang pamilya at barkada, mas masaya ang bonding, masarap ang pagkain, at tunay na madarama ang iwan ng Pasko. Mark ka ng CBS. Susunod, ang kabimbing-bimbing na Maguindanao Massacre, babalikan sa Philippines, most shocking story. Ngayon naman, babalikan yung Maguindanao Massacre. Ay, nako. Abangan ang iba pang mga balita at pagbabalik na TV Patrol. Wala nang
Mabalita ang mga tao. Ha? Umuulan na naman? What? It's raining again? It's raining again. Hallelujah. Oh my God. Rain again. Pintuwa ang mga halaman ko. Oh, yes. Sarap maglugaw. Sarap mag-aros kaldo ngayon Papagluto kaya ng aros kaldo. Malamig. Tapos maulan. Kagabi, nag-umpisa yung ulan dito. Kagabi. Maulan pa dyan sa Pinas ngayon, Kati? Catherine, you still there? Melods, kumusta kayo dyan, Melods? Inuulan pa rin ba kayo, Melods? Luding. Inuulan pa rin ba kayo? Oh, umuulan talaga. Masarap mag-aros kaldo. Malapad ito. What the heck? Nabutas ba? Nabutas ka ba? Hindi naman. Doesn't matter. Should I order more? Also have you make 5 more SC and 2 NC. Oh no. Dadagdag pa pala ako ng 5 more SC. Oh. Nag-text yung aking customer. Nagpapadagdag ng 5